Yung mga nasa harap, pasensya na kung matansikan ko kayo ng laway. Nasang kami na. But anyway, marami po ba natutunan? Yes! Yan, so sa mga hindi sino first time ako nakita? First time. O diba, yan, sige, pakilala muna ako. Kasi kanina pa kami nagsasalita, hindi pa pala kami nagpakilala. Yan, so my name is Christian Enrile. I'm also, just like Sir Perry, one of the international trainers ng company natin. In fact, next month, paalisin ulit ako. Punta ako ng East Africa kasama yung Vice President natin, si Sir Arnel, kasi recognition doon, 8th recognition rally sa Uganda. Ano pa ba? Also part of the training team, OVI Masters. I've been involved in multi-level marketing simula 17 years old pa lang ako. Wow. So that's more than 20 years na. More than 20 years na. Huwag nyo nang tanongin yung edad ko. Basta more than 20 years na. So yun, 17 ako. Alam nyo na yun. But anyway, ano pa ba? 23 years old. Ano pa ba? Na-invite ako sa industriya na to. Hindi ako naniwala. Sino dito yung in-invite na hindi pa naniwala nung umpisa? Yung sinabing scam yan. Hindi yan totoo. Una-una lang yan. Linya-linya yan. Linya yan. Sino nga nagsabi ng gano'n? Nung in-invite kayo, nag-join kayo ko agad? Bro. O, diba? So ako lang yung isa sa mga gano'n. Kasi nag-imbita sa akin, dating nakikita na lang sa bahay namin. Kami yung nagpa-aral. Imagine mo yun. Tapos sabi niya, yayaman daw. Nag-iwalay kami nun. Bata pa lang kami, magkasama na kami sa bahay. Tapos nung college, syempre, taga-Pangasinan po kami. So, pumunta siya ng Manila para mag-college. Ayun, dun yung nakita yung MLM. Networking. Tsaka sinabi niya sa akin, Christian, yayaman tayo, yayaman tayo. Imagine niyo kung ikaw yung nagpa-aral, nakitira sa bahay niyo, tapos sabi niya, yayaman. Siyempre, may konting pride sa akin, tama? So sabi ko sa kanya, mauna ka na. Pag yumaman ka, balikan mo. Di ba? Pamilyar na pamilyar yung salitang yun. No? Sinabi niyo rin ba yung sa mga nag-invite sa inyo? Yes. Pag yumaman ka, balikan mo ako. O kaya susunod ako, mag-join ako. Ganun na ganun nangyari sa akin after 2 years. Nagbagong buhay ng pinsan ko. To cut the long story short, sising-sisi ako hanggang ngayon. Kasi yung taong yun, malamang kakilala niyo. Yung taong nag-invite sa akin, pinsan ko po yun. Yung pinsan ko na yun, ang pangalan is John Aspirin. Kilala niyo ako. Kilala niyo ba yung John Aspirin? Yes! Basta, joke lang. Okay, but anyway, going back, kasi naiba tayo sa, nagkwento lang about my story. Pero, ang reason kung bakit kami nandito is because we've been to Cebu, we've been to Cagayan de Oro last week. Sabi namin hindi pwedeng bago ko magpunta ng Africa, hindi ko mabisita tong Santa Rosa. So, totoo lang. Totoo lang, para alam nyo. Ang daming PCOs, ang daming branches sa buong Pilipinas, pero all I can say is Santa Rosa isa sa mga pinakagrabing mga tao. Hindi bola yun, ha? Hindi bola yun. Totoo yun. Kung nagpa-follow kayo ng mga Facebook accounts namin, may kita nyo minsan konti lang yung tao, pero pagdating sa Santa Rosa, palaging jam-pack yan. Kaya na-appreciate naman. Anyway, ito na, Insurtech na. Sabihin nyo nga po, Insurtech. Insurtech! Ay, sadali lang. Bago tayo magsimula. Okay lang, batignan nyo yung katabi nyo. Sa likasan, sa kaliwa. Yan yung katabi. Hindi na nakatingin siya. Ay, katabi. Tapos alam mo yung katabi mo, inaantok ka naman. Gawin mo yung gigil mo yung ano yan, yung gigil mo yung balikat, yung gigil mo. Sabi mo, huwag ka matulog. Pag matutulog ka, lumabas ka. Kanina kasi, nakaupo ako dyan. Ang daming nilalabanan yung ano yung antok. Nilalabanan. Tinitignan ko. Kaya sabi ko, sige, gusto nyo ba sumayaw muna? Yes! Kayo lang, ha? Hindi mo naman sumayaw. Yan, sabihin nyo nga, Insurtech. Insurtech! Ano ba Insurtech? Kasi una-una sa lahat, ang mga bigat, mga matatagal ng mga kalaban natin, competitors, yung mga more than 100 years na, more than 50 years na, yung mga kumpanya na may
Yung mga kumpanya na may pangalan na ano, yung may araw. Yung merong may feel, di ba? Yung merong crew, di ba? Ano pa ba? Yung mga may manu. Naka-live kasi. May nakita ako nag-live. But anyway, yung mga bagay na, yung mga kumpanya na yun, pagka tinanong na, pagkalibawa may inalukan kayo ng ating produkto, ng OVI, sasabihin lang nila, ba't ako sasali dyan sa OVI? 2 years pa lang yun. Eh, maraming kumpanya na subok na. Like yung may araw. Yung may buhay na araw. Yung mga ganon. Bakit dyan? Eh, doon may Piolo Pascual pa. May Sarah Geronimo ba? Ano doon? May Sarah Geronimo pa. Eh, dyan Christian Enrile lang. Joke lang. Anyway, parang ganun nga. Parang 2 years pa lang yan. Ito, subok na subok na. Una-una sa lahat, ang OVI 2 years. Pero ang company natin hindi po 2 taon. 17 years na po tayo sa company, sa industry. And after 17 years, ito, based on research, we are producing at least 1 to 2 millionaires per day. 1 to 2 millionaires per day sa buong mundo. Ganun karami. Kung wala kayong idea kung gaano kalaki yung global sa ibang bansa, like in Africa, top 1 natin sa Nigeria is averaging at least 6-7 million pesos per month. Ganun kalaki. Sa Uganda, I believe, kilala niyo na si Elias Muhuzi, tama? Yes! Ang laki ng kinikita nun. Ang country nun, ang mga downlines nun, hindi sa mga probinsya, hindi sa Visayas, Mindanao, countries ang pinag-uusapan. Uganda siya, ang mga downlines niya, mga bansa. Kenya, Tanzania, Zambia, Rwanda, DRC. Mga bansa. Ganun kalaki ang ating kumpanya na in 17 years, ang dami nang nagbago ang buhay. Para sabihin ng mga clients natin na 2 years pa lang. Pero hindi naman nila alam yun. Tayo lang nakakaalam. Pero what makes OVI different from other companies is yung tinatawag na InsurTech. Ano ba InsurTech? InsurTech is the combination of insurance plus technology. Ano nangyari? Yan. Insurance plus technology. Sabihin nyo nga po, technology. Technology. Ano bang importance ng technology ngayon? Una-una sa lahat. Ang mundo natin, ang nagpapatakbo ng mundo natin ngayon, whether you accept it or not, is technology. Yes. Kung walang technology, kung wala kang hilig sa technology, eh mapag-iiwanan ka ng bonggang-bongga. Bongbong. Bongbong. Galing mo dito si Bong? Oh, yun. Oh, yun. But anyway, mapag-iiwanan ka ng bonggang-bonggang. Kasi, kung hindi ka sumasabay sa technology, yun yung mga napag-iiwanan. And karamihan sa mga napag-iiwanan ng technology, yung ayaw sumabay dito, yung mga may edad. Sino dito may edad? Say bad word. Grabe naman, hindi ka naman bata ka pa naman mo. Di ba? Hindi, ibig ko sabihin, parang ganito. Ano ba magandang example dito? By the way, in the next coming months, malapit na hinihintay natin. Malapit na po yung Bibo. Malapit na po yan. Yung Bibo. Bakit ko nabanggit ang Bibo? Kasi pag-usapan muna natin yung kalaban. Anong kalaban ni Bibo? Gcash. Para lang magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-importante ang technology. Pandemya. Dumating ang pandemya. Dumating din si Gcash. Sino po dito sa inyo? Maging honest kayo ha. Nung dumating si Gcash, hindi niya pinansin. Yung dumating si Gcash, sinabi niya, wala yan, hindi ko gusto yan, hindi ko gagawin yan, gusto ko yung kaliwaan, gusto ko yung pera pa rin. Ayoko niyan. Baka scam yan, yung Gcash, hindi ko pag-aaralan yan. Sino yung, nung unang dumating ang Gcash, hindi ginawa ang Gcash, taas ang kamay. Ayan, di ba, ang dami niyo. O ngayon, ito tanong. Sino sa inyo ngayon ang merong Gcash account? Taas ang kamay. Lahat! Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Wala kayong choice kung hindi sumabay.
Wala kasi technology yun eh. Wala kayong choice. Kahit hindi nyo alam, aalamin at aalamin nyo yan kasi mapag-iiwanan kayo. Cellphone. Sino dito kayo na may cellphone na QWERTY pa rin? Yung walang camera, walang internet. Sino nagsa-cellphone ngayon dito? Di ba naaalala nyo nung kapanahonan ng mga ano? Sino nagkaroon ng Nokia dito? So alam niyo yung 5110? Yes! Alam niyo yung 6150? Yes! Sino ngayon may gano'n hanggang ngayon? Wala na, no? Pero maniwala kayo, kung nakaka-relate kayo, nung dumating ang Android tsaka yung iPhone, sabi natin, ayoko niyan, mahirap yan. Tama? Yes. Kasi di ba yung mga QWERTY, kahit na nagdadrive ka, di mo tignan, makakapag-type ka eh. Pero ngayon, sino naka-Nokia ngayon? Di ba wala na? Yung mga may edad na, ayaw niyo yung mga internet, di ba? Ayaw niyo may selfie. Pero lahat ngayon naka-Android or naka-iOS na. Bakit? Wala kayong choice. Mapag-iiwanan din kayo ng technology. Ladies and gentlemen, ganun din po sa ating negosyo. Ganun din po sa insurance. Ang mundo natin na nagpapatakbo technology. Kung hindi ka sasabay sa technology, mapag-iiwanan ka. And ang good news ko sa inyo, ang OVI, meron na pong technology. Yan ang advantage natin over other companies. Bakit pa pipiliin ko OVI? Meron namang araw na may buhay. Yun, subok na. Meron pang endorser ng mga artista. Wala po silang insurtech. Yun lang po sagot ko. Ano ba advantages na insurtech? Number one, convenience. Sabi nyo nga po, convenience. Napaka-convenient gawin ang negosyo natin. Kasi, kung ikaw insurtech, diba, let's say for example, sino po dito yung na-experience na maalukan ng isang insurance agent? Yung naka-necktie, tapos may malaking bag, pagpasok, ilalabas yung ganito kakapal ng mga documents na fifilapan ninyo. Na-experience nyo po ba yun? Yes! Tapos pag na-aksidente, may i-claim kayo, nasa Santa Rosa kayo, kadalasan, ang mga main office niyan nasa Makati. Tama po ba? Yes! Ang gagawin nyo para isubmit yung mga requirements, bubiyahe pa papuntang Makati. Tama? Yes! Convenient o hindi? Hindi! Mas lalo sa mga babae. Ito tanong ko, mga kababaihan, bago kayo lumabas ng bahay, gaano katagal ang pag-aayos? Gaano katagal? Sa oras. Mga lalaki, 5 minuto lang tapos na maligo ah. Isang oras? Sa bagay. Hindi, yung mga babae, agree sa oras? Tapos na yung pag-makeup doon? O hindi pa kasama doon? Hindi pa. Kasi ang pinakamatagal yung pagkikilay eh. Tama? Kilay is life. O yun po. 2 oras. Tapos mabiyahe ka pa ng Makati na ilang oras para lang makapag-submit ng requirements. Tama po ba? Yes. Ito tanong, pag nag-submit ng requirements for the first time, ano madalas nangyayari? Kompleto o hindi kompleto? Hindi. Hindi kompleto yan. Ano sasabihin? Balik. Yes. Babalik ka na naman dito sa Santa Rosa, aayusin na naman yung mga requirements, magkikilay na naman, babalik na naman sa Makati. Pangalawa, kompleto o hindi pa? Hindi. Kadalasan, pangatlo o yung pang-apat bago makumpleto requirements. Napaka-hassle. Eto pa, pag nakumpleto mo ng requirements, yes, na-claim mo na 5,000 piso. Pero sa pabalik-balik mo, ang nagastos mo, 6,000 piso na. Abunado ka pa. Bakit? Hindi convenient, hindi sila insurtech eh. Ang good news sa OVI, dahil tayo may insurtech, kahit hindi ka pa nagtututbrush, pwede mo magawa or makapag-claim. Yes! Hindi mo kailangan maligo. Isasubmit pa lang sa ating OVI Customer Care sa Viper yung mga requirements. Pipicturean mo lang yung mga original documents, sasend mo sa ating OVI Customer Care, meron kang client. Wala kang papapirmahan, wala kang papafilapan, isasubmit mo lang, ibibigay mo lang yung activation code. Pagkatapos nun, secured na, insured na, protected na ang ating client.
Can you imagine saan ka makakita ng negosyo na hindi mo kailangan sa mga kababaihan magkilay. Tapos meron kang may insure na kliyente. Sa mga kalalakihan dito, kahit na hindi ka pa nagtututbrush, may muta ka pa, pwede mong magawa ang negosyo. Hindi nila makikita itsura mo. Bakit? Technology po ang nagpapakabot ng mobile. User-friendly. Bakit user-friendly? Cellphone lang ang gamit mo eh. Pwedeng laptop, basta cellphone, may internet ha, at saka camera. Meron pa ba dito may cellphone na walang internet at saka camera? Pwede kayong bumili, mura na lang ngayon. Yan, di ba sabi ko yung mga may 5110 dito. Na-experience nyo na ba magkaroon ng 5110? Yes. Diba? Pagka may 5110 ka dati, yabang. Diba? Talaga ito. Yung 5110 ka, maglalakad ka, gaganon-ganon mo pa yun, ha? Para malaman na, naka 5110 ka. Na-upgrade, naging 6110. Naging 6150, naging 8210, 8250. Alam na alam, edad ko yun. Umabot pa ng 9210. Oh, di ba? Ngayon, wala na gumagamit ngayon nun. Kasi kailangan natin ng ganitong klaseng cellphone, technology. Pag meron kang ganitong klaseng cellphone, magagawa mo na yung negosyo. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan ng lisensya. Una-una sa lahat, baka may magtanong sa inyo, mga clients, nasa yung lisensya mo? Hindi ako bibili yan kasi hindi ka licensed agent. Nasubukan nyo na ba yun? Na-experience nyo yun? Naka-encounter na kayo ng gano'n? Ba't ako bibili sa'yo? Hindi ka naman lisensyado. For your information, ang mga taong ahente lang na pwedeng magkaroon ng license ay yung mga nag-offer ng mga life insurance. Ang pinag-uusapan ko dito, accident insurance. Hindi natin kailangan ng lisensya. Yung mga ganun lang na nagtatanong kasi walang idea about insurance. Yun nga po yung sad story, sad thing about yung buhay dito sa Pilipinas. Kung sino pa yung walang pera, sino ang isasabi na ayaw nila ng insurance kasi wala silang knowledge about insurance. Balik tayo dito. User-friendly. Availability, accessibility, palaging available yan. Just like what Perry said, non-tangible ang ating produkto. Sa cellphone lang, sa internet lang, magkakaroon ka na ng produkto. May OFW ka na kliyente, hindi mo kailangan padala yung mga produkto doon kasi isang pindot lang, insured na sila, protected na sila, covered na sila na ating OBI. Simple and easy to use, just like user-friendly. Ano pa? Intelligent and fully digital. Sabi ko nga, wala kayong makikita na ganito kakapal ng mga papel na susunod pipilapan. Mga old school po yun. Tayo, makabago po tayo. High-tech tayo. Fully digital. Cellphone lang, makukover natin yan kahit na nasa Amerika pa yan. Maliwanag po ba yun? Yes. Ano pa? Cloud-based technology. Eto na. Yung iba sa inyo, baka sabihin, o sige, technology nga yan, paano kung nakorrupt yung data nyo? Ubus! Sayang, wala na, hindi ka na-cover dahil na-delete lahat ng files, na-virus lahat ng files. Itong good news ko sa inyo, cloud-based technology po tayo. Pag sinabing cloud-based technology, just like yung sa cloud, di ba? Hindi lang po nakastore ang data natin sa isang lugar. Cloud-based po tayo dyan. Hindi lang sa office natin sa Ortigas, marami pa po dito sa buong Pilipinas, ang daming nakastore na data natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, marami pa sa ibang bansa. Na in case sa ating Ortigas office, makurap yung data doon, marami pang nakastore na mga data because we are a cloud-based technology. Naka-cloud yan. Okay, so ibig sabihin niya, ang ating data ay sobrang secure. Secure customer data, and it is powered by artificial intelligence. At syempre, may improve yung customer experience. Syempre nga, hindi na kailangan hindi mo kailangan magkilay-kilay, hindi mo kailangan maligo, hindi mo kailangan mag-toothbrush, hindi mo kailangan mag-makeup para magawa itong negosyong to. Kahit na nasa bahay ka lang. Mga onliners, sino mga onliners dito? O yan, bagay na bagay sa inyo to. Kasi kahit na nasa bahay lang kayo, marami kayong mapoprotection na ng mga clients natin. Maganda ba yun? Yes! O, ito na, pag-usapan na natin. Ang ating unang produkto. Seal Pro. Sabi nyo nga, Seal Pro. Seal Pro. Sige, ano ibig sabihin ng Seal Pro? Seal Pro.
Tatawag ako, maghahanap ako. Magtatawag. Ayun na. Parang sa school lang talaga eh, kapag magtatawag. Alam niyo, pag hindi niyo alam yung sagot, di ba? Tapos alam niyo magtatawag yung teacher, ano gagawin niyo? Di ba yung kayo? Para hindi kayo matawag. Ang dami yung muko eh. But anyway, ano tawag sa SealPro? Self-Empowered Asset and Life Protection. Or in short, SealPro. Ito yung pinakaunang produkto natin. Just like Alliance in Motion Global 17 years ago, sino nakakaalala ng unang produkto ng AIM Global? Taas ang kamay. Ano, sir? Hindi complete. Alive. Sino yung nagsagot ng alive? Ayan, alam na yung edad, no? And then, joke lang po. Pinakaunang produkto ng AIM Global was Alive. 17 years later, we now have more than 25 products na tumatakbo. After 17 years. Ganun din po ang ating OBI. Nagsisimula pa lang tayo, unang produkto natin is SealPro. It deals more on accident insurance. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi lang naman ito yung unang magiging produkto, huling produkto natin. In fact, ang dami na nakalinya, ang dami na nakaline up na produkto natin. Gusto niyo po ba magkaroon ng vehicle? Ano tawag doon? Yung sa kotse? Yung sa motor insurance? Or yung sa mga kotse insurance? O baka gusto niyo rin ng HMO? Alam niyo ba yung HMO? Yung parang MaxiCare, di ba? Halimbawa, magkasakit, punta lang sa ospital, imbis na MaxiCare ibigay nyo, card na ng OVI, wala kayong babayaran kahit piso. Di ba? Maraming naka-line up na mga susunod na produkto ng OVI. And syempre, in terms of division, marami rin kasi magkakaroon na rin tayo ng Vivo. That's another division. Magkakaroon na rin tayo ng franchise division very, very soon. Magkakaroon na rin tayo ng real estate division very, very soon. Alam niyo sa real estate division, makabenta kayo ng isang condominium unit daan-daan libo yung magiging direct referral bonus niyo. Tapos yung binary points niyo, ilang palo. Hindi lang 37,200 points tulad ng Max Orbis kasi million yung pinag-uusapan. Imagine nyo, magkakaroon kayo ng 100,000 binary points. Darating ang time nun. Kaya yung mga umaalis, sorry na lang talaga sa kanila. Yes! Kasi hindi nila alam kung ano yung nakikita ng mga may-ari natin, kung ano yung mga susunod sa OBI at sa susunod. Ang unang produkto natin, ayan, it's called Bronze SealPro. Suggested digital members price is 3,000 pesos. Pag sinabing digital member, sa EC, ang tawag dyan, client or customer. Suggested digital members price is 3,000 pesos. Yan yung retail price sa EC. Pag digital partner naman, ang digital partner sa OVI, yun yung mga distributors sa EC. Digital partners price is 2,000 pesos. So makabenta ka, meron kang 1,000. Ano ba ang laman ng Bronze SealPro? Isa-isahin natin yan. Magsimula tayo sa personal accident coverage. Pag sinabing personal accident coverage, yan yung isang taong covered ng OVI na na-aksidente at namatay. Tandaan nyo pag personal accident coverage, namatay na yan automatic. And yung cause ng death is accident. So, pag personal accident coverage, automatic yan, ang pinag-uusapan dyan, namatay, and ang cause is accident. Ang total permanent disability, hindi yan namatay. Pero na-aksidente at nabaldado. Pero buhay. Yun nga lang, baldado na. Sa main office, pagka pinag-uusapan namin ng total permanent disability, hindi nila sinasabi, baldado. Ang tawag nila dyan, inutil, di ba? Walang awa no? Pwede namang baldado, hindi, inutil. Kasi nga, wala na raw silbi. Hindi, sorry. Nasa baldado, hindi na rin makapagtrabaho, still, 500,000 yan, katulad ng personal accident coverage. Sino makakakuha ng kalahating milyon? Yung beneficiary. Pero yung sa total permanent disability, pwede siya pa rin. Yun nga lang, hindi niya na may enjoy kasi baldado na siya. Alright?
Unprovoked murder and assault. Again, taking from the word murder, ibig sabihin ng murder, namatay ulit. Namatay. Unprovoked murder, ibig sabihin dyan, may pagtangkang pagpatay. Hindi yan aksidente yan, pagtangkang pagpatay. Pag ang taong covered ng ating SealPro ay napatay, hindi dahil sa accident, pinatay. Unprovoked, merong marireceive yung beneficiary ng 125,000 pesos. Medical reimbursement. Okay, tandaan nyo to ha. Reimbursement. Sabihin nyo nga, reimbursement. Reimbursement. Ibig sabihin, pag reimbursement, mag-aabono ka muna. Okay? Huwag nyo isipin na, na-accidentally ako. Kailangan ko pumunta sa OVI, pambayad ng mga gastos ko. Hindi po. Mag-aabono muna kayo, then kung kumpleto na yung mga documents, isubmit nyo sa OVI, ibabalik ni OVI yun. Alright? Yung medical expenses. Up to 100,000 pesos. Ibig sabihin, kaya ako sinabing up to, kasi hindi porke nakagat ka ng pusa, masaya ka na. Uy, nakagat ako ng pusa, mura lang to, may makukuha akong 100,000. Hindi ganun yun. Kung magkano yung medical expense, yun lang po yung issue-shoulder ni OVI. Like, let's say for example, 10,000 na nagastos, may natira pang 90,000. Yung 90,000, pwede mo pa magamit kasi it's 1 year ang coverage ng ating SealPro. So, pwede ka pa ma-aksidente. Kung gusto mo ma-aksidente, okay lang. Sa baka maghinayang ka, sayang na may 90,000, magamit ko pa. So, meron pang 90,000 na magagamit mo for 1 year. Kung hanggang kailan matatapos yung coverage. Daily hospitalization income, papalitan na natin to. Tandaan nyo to ha. Hindi na daily hospitalization income. Ang tawag na ngayon, daily cash assistance. 1,000 pesos per day for 10 days. Bakit pinalitan? Tanong niyo ako kung bakit. Bakit? Kasi dati, para makuha mo to, kailangan ma-hospitalize ka. Sasabihin ng doktor, uy, kailangan ma-hospital ka kasi papahinga mo pa yan. Hindi ka pwede magtrabaho ka agad. Merong written, parang prescription or recommendation from the doctor na sinasabi na itong si Christian Enrile, kailangan magpahinga muna at ma-hospitalize for the next 7 days. Up to a maximum of 10 days. Pag merong nakita yung OVI na may 7 days na pahinga sa ospital, bibigyan siya ng 1,000 pesos hanggang 7 days. Ang good news, sa Stronghold, hindi mo kailangan ma-hospitalize. Basta meron lang recommendation from the doctor, basta written, na kailangan mo magpahinga, kahit na nasa bahay ka, ibibigay yan ni OVI. Okay? Hindi mo kailangan ma-hospital. Kaya nga tinanggal na rin namin yung income. Kasi baka sabihin nyo, para lang sa mga empleyado yan or mga may kinikita. Hindi, kahit tambay ka. Kahit wala kang trabaho, basta na-accidente ka, covered ka na SealPro, basta sinabi doktor magpahinga ka, bibigyan ka ng 1,000 pesos up to 10 days. Depende ko ilang araw yun. Okay? Burial assistance, 25,000. Burial assistance, ipoprovide yan ng OVI kung ang cause ng death is accident. Hindi yung sakit or kung anumang klaseng pagkamatay. Kailangan, ang cause ng death is accident. Up to 25,000 pesos. Again, sinabi ko up to 25. Kasi, depende yan kung magkano yung magiging burial expense. Kung 20,000 lang yan, ang ibibigay lang is 20,000. May natututunan mo ba? Yes! Right, next. Ito na. Sinasabi nila, ang bronze daw, sobrang mahal, 3,000. Pero kung titignan niyo yan, 8 pesos per day lang yan. Sino po naninigarilyo dito? Siyempre, konti lang na namin, di ba? Magkano isang stick, sir, ng sigarilyo? 10. Imagine mo. Nakakaisang sigarilyo ka lang ba sa isang araw? 2, 3. Yung iba, isang kaha pa nga eh. Pero sabi nila, wala silang pera pambili. Pero kung titingnan mo, 8 pesos per day lang yan. Bakit nila sinasabing wala silang pera? Siyempre, hindi nila priority to eh. Bakit? Lack of knowledge. Mga first world countries natin, mga first world countries dito sa mundong to, yung mga tao doon, karamihan, insured. Because they know the importance of insurance. Unfortunately, dito sa Pilipinas, na third world country, pagka inoferan mo ng insurance, ano sasabihin? Hindi ko kaya,
wala akong pera, hindi ko kailangan. Ito pa yung mga worst nun eh. Ina-attract ko kasi na ma-aksidente ako pag bumili ako niyan eh. Pag bumili ako niyan, di ba? Hindi nila maintindihan na pag ikaw walang pera, the more na mas kailangan mo ang insurance. Kasi saan ka kukuha ng pang-medical mo, pang-bayad mo sa ospital kung wala kang protection. So, ito mga kaibigan, isa sa mga reasons kung bakit ginawa ng OVI, ng AIM Global na second division ng OVI, pwede namang franchising, pwede namang real estate, pero bakit insurance muna? Kasi gusto ng mga may-ari na we have 6 million, over 6 million distributors all over the world na pwedeng magamit ng mga may-ari para mas spread ang knowledge ng insurance sa buong Pilipinas. Yun yung goal ng mga may-ari natin. And kayo yung tinatawag ni Sir Perry na agents of protection. Tayo ang mag-educate sa mga Pilipino. Alright? Kasi, tandaan nyo to, walang Silpro Mastery ay ibang kumpanya. Yung mga kahit ko sabihin mo ang tatagal na sa industriya, wala silang katulad ng ganitong klaseng training na ituturo sa paikot-ikot, iikot sa buong Pilipinas para lang ma-educate yung mga leaders ng OVI at ma-educate at maging marunong kayo when it comes to our product. Maganda ba yun? Yes! Sa Cebu, nanonood kami sa Cebu. Nakita ko. Sabi ng isang agent na nasa kumpanyang itago na natin sa pangalang Pro-Life. Tinago pa tayo. Too good to be true daw to. Too good to be true daw. Hindi raw kaya. Bakit? Hindi niya kasi inaalam yung negosyo niya. Hindi niya inaalam yung trabaho niya. Basta para sa kanya, magkaroon na siya ng commission, okay na siya. Dito hindi. Iba ang purpose ng mga may-ari. Ma-educate ang mga Pilipino when it comes to the importance of insurance. Galing sa puso talaga. Okay? Ito naman. Platinum. Huwag kayong malilito. Sa platinum, doblehin mo lang yung benefit value ng bronze, yun na yun. Lahat madodoble. From 500,000, magiging 1 million. Yung daily cash assistance, from 2,000, from 1,000, magiging 2,000. Burial assistance, from 25,000, magiging 50,000. 4,500, pero sa digital partners price is only 3,000 pesos. Tingnan nyo to. 12 pesos per day lang. 12 pesos per day, and alam mo, may peace of mind ka na in case something bad happens to you, yung pamilya mo, makaka-receive ng 1 milyong piso. Pero isang OFW, umuwi. Susurpresahin yung pamilya niya. Hindi siya nagpaalam, hindi niya sinabi na uuwi siya. Totoo to, it happened like last month lang. Umuwi, hindi nagpaalam, hindi sinabi, susurpresahin yung pamilya, unfortunately, na-aksidente, namatay. Namatay. So, ibig sa masurpresa na masaya, na-surpresa na sobrang lungkot ng pamilya. Ang good thing po doon, yung taong yun, naka-triple platinum. Hindi po good thing, namatay pala eh. Sorry. Hindi ba? Mabuti rin ba? Hindi. Isa sa mga naging magandang nangyari. Ang hirap, no? Yung bakit pagka-insurance, hindi mo pwede sabihin good news eh. Good news, di ba namatay na nga, may good news pa. Pero ang doon, imagine nyo, yung magulang, sobrang lungkot, kasi namatay yung anak. Pero never nilang in-expect na after a few days, may darating na 3 milyong piso sa kanila. Yung umiiyak na nakangiti. Siyempre, walang kapalit ang buhay, di ba? Pero kahit pa paano, somehow, di ba? 3 milyon pa rin yun eh, no? Di ba? Ang laking bagay. So yun yun. Okay. Ang next product natin, Kabayan Bronze, Kabayan Platinum, merong Repat Care. Ano tong Repat Care? Ito, napakaganda nito, especially sa mga kaibigan nating mga OFWs. Kasi, ang Repat Care, ito po yung mag-shoulder nung, in case yung isang OFW, huwag kayo malito OFW, namatay.
It doesn't matter kung aksidente man yan, basta any cause of death, sasagutin ni repatriate yan. Hindi kailangan aksidente. Basta may repatriate ka, sasagutin yan kahit anong klaseng pagkamatay yan. Kasi ang OFW, pag namatay yan sa ibang bansa, ang pagpapadala ng labi pabalik ng Pilipinas, sumabot ng 800,000 to 1 million pesos. Imagine nyo yun. Nagsakripisyo, nagtrabaho, nagpakahirap, unfortunately namatay, lahat ng pinag-ipunan niya, lahat ng inipon niya, mapupunta lang sa pagpapadala ng labi pabalik ng Pilipinas. Ganun kamahal yun. Pero kung OFW na kaibigan natin is insured at may repat care, yung pagpapadala ng labi pabalik ng Pilipinas, OVI po ang magsasagot. Ito po ang good news. Ang good news, sa OVI, na Kabayan Bronze at Kabayan Platinum, hindi mo kinakailangang, hindi pala ikaw, hindi kinakailangan ng isang taong covered ng Kabayan Bronze or Kabayan Platinum na mamatay sa ibang bansa. Bakit? Kahit dito sa Pilipinas, ma-avail ang repat care. Basta more than 125 kilometers away dun sa registered address mo. Kung saan nakarehistro yung address mo, kung saan yung nakalagay na address mo sa OVI. For example, bumiyahe ka ng Baguio, which is more than 125 kilometers. Tama? May nangyaring masama. It doesn't matter kung anong klaseng pagkamatay, mapa-aksidente man yan o mapasakit. Kung may isang taong covered ng Silpro, kabayan, namatay, na-aksidente, or may sakit, inatake sa puso dun sa lugar na yun, since more than 125 kilometers away yun, kung magkano man yung magiging gastos, pabalik ng, yung pagpapadala ng labi, pabalik ng kanyang address, ng kanyang bahay, OVI ang sasagot. Hindi kinakailangan na sa ibang bansa. Sa ibang insurance companies, kailangan OFW ka. Dito, basta more than 125 kilometers, OVI yung sasagot nun. Ito tanong, paano kung 123 kilometers lang? Covered ba yun? Ano sa tingin nyo? Covered hindi? Ano ba sagot doon? Yun lang. Bakit? Stricto si Stronghold. Pag sinabi 125 kilometers, 125. Unless talagang ilalayo mo yung bahay mo, itutulak mo para maging 125 kilometers. Pero kung sa rules, napakahigpit na ating Stronghold. Alright? So yun yung good news sa Kabayan Bronze and Kabayan Platinum natin. Kung magkano yung Kabayan, yung Bronze natin, dinagdagan lang na 1 million na repat care. Yun na po yun, yung Kabayan Bronze. Yun din sa Kabayan Platinum natin. Same sa Platinum, dinagdagan lang ng repatriation na 1 million pesos. Ngayon, eto tanong. 1 million pesos lang ba ang marireceive ng beneficiary ko? Paano kung gusto kong dagdagan? Meron pa bang pwedeng gawin yan? Magsisimula po tayo, ang unang coverage natin is 500,000. Ito yung bawa, namatay, na-aksidente, yung beneficiary will be receiving 500,000 pesos. Kung naka-platinum, ang marireceive niyan is 1 million pesos. Pero huwag kayong mag-alala, pwede pa madagdagan yan, pwede kayong mag-double platinum. Kasi pag nag-double platinum kayo, 2 million na marireceive ng beneficiary. Eh yung pinakamataas natin, yung pinakamataas is called the triple platinum or yung tinatawag na Maxil. Sabihin mo, Maxil. Maxil. Ito na po yung maximum. Hindi na pwede maging 4 million, hindi na pwede maging 3.5 million. 3 million pesos lang talaga yung maximum. Katulad nung nangyari dun sa yung namatay na nakatanggap yung magulang ng 3 million pesos. Yun po yung maximum. Maxil. Okay, ngayon, okay, mag-graded recitation tayo. Tingnan na, ay, ano nangyari? Yan na. Okay, ito tanong. Platinum. Kabayan Platinum. Sabi ko, pagka naka-triple platinum, automatically 1 million magiging 3 million. Tama po ba? Yes. It's the same thing with personal accident coverage and total permanent disability. Pero ang repatriation, pagka naka-triple platinum, magiging 3 million pesos po ba yan? No. Hindi? Sino nagsabing hindi? Sino nagsabing oo? Sino nagsabing hindi ko alam? Sino nagsabing wapakels? Wala pa
Ang repatriation, hindi po matitriple yan. Hanggang 1 million lang yan. Napakasimple lang kung bakit. Hindi naman mamamatay ng 3 beses yung OFW. Unless, dalhin mo sa Pilipinas, ibalik na naman doon, tapos ibalik para maging triple. Hindi naman yun. Kaya we are suggesting na kung gusto mo mag-triple platinum, mag-isang kabayan platinum ka at mag-2 platinum ka. Huwag ka mag-3 kabayan platinum, sayang. Hindi naman ma-triple yung repatriation. 1 million lang. Personal accident coverage and total permanent disability, matitriple yan, magiging 3 million pesos. Ang tanong, unprovoked murder and assault, matitriple ba yan? 250,000 pesos, magiging 750,000 pesos ba yan? Sino nagsabing yes? Sino nagsabing no? Sino nagsabing hindi ko alam? Sino nagsabing wapag hells? Matitriple po yan. 750,000 pesos. It's the same thing with medical reimbursement. Ang medical reimbursement natin, matitriple din po yan up to 600,000 pesos. Ulitin ko ang medical reimbursement up to. Depende yan kung magkano yung magiging medical expense. Okay? Daily cash assistance. Ito, magandang tanong. Daily cash assistance, magiging 6,000 pesos po ba to? Yes or no? Yes! Sino nagsabing yes? Sino nagsabing no? Sino nagsabing di ko alam? Sino nagsabing wapakels? Hindi po matitriple yan. 2,000 pesos lang din po yan. Pero ito maganda. 2,000 pesos. Sinabi ng doktor na aksidente, o sige, pahinga ka 10 days, maximum natin yan, maximize natin yan 10 days. Makukuha mo 2,000 pesos for 10 days. Eto maganda dyan. After 2 months, na-aksidente ulit. Di ba naka-triple platinum ka? Isang platinum pa lang ang nagamit mo. So pag na-aksidente ulit, meron na namang another 2,000 for the next 10 days. Kasi triple platinum yan. So sinabi ng doktor, o sige, pahinga ka lang, 5 days lang, 5 days. Binigyan ng 2,000 for 5 days. Ito tanong, ano mangyayari doon sa remaining 5 days? Waiting. Ang kasi po. Ma-offset po yun. Mawawala na. Hindi rin. Mawawala na. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Pa-bonus lang naman ng AIM Global yun. Wala namang ganyan sa ibang kumpanya. So, pag na sinabi 5 days lang, wala nang waiting. Nakapaparisan ka eh. Pero ito tanong, nakakadalawang platinum ka pa lang, tama? So, ibig sabihin, pwede pa ulit ma-aksidente. Hindi naman sa gusto niyo ma-aksidente, pero in case ma-aksidente ulit, meron pang isang platinum na maghihintay ng 2,000 for up to 10 days. Maliwanag po ba? Yes. Hindi magiging 6,000 yan, pero magagamit ng 3 beses. So kung naka-6 na bronze ka, which is the same na 3 million, edi 6 na beses ka rin ma-aksidente, 1 million for 10 days. Ay, 1,000 for 10 days. O, ito ngayon. Burial assistance, magiging 150,000 na yan? Yes! Sino nagsabing yes? Nasa kamay? Sino nagsabing no? Sino nagsabing hindi ko alam? Sino nagsabing waiting? Bro, joke lang. Okay. Hindi po matitriple yan. 50,000 pesos pa rin yan. Okay? Naliwanag po ba? Natututo? Yes! Natututunan? Yes! Ito na yung pinaka-importante dapat natin pag-usapan. Yung tinatawag na e-policy. Kasi, ang pinaka-reason kung bakit ang daming nagkakaproblema is because, hindi lang sa OVI, sa ibang ahente rin, na inalokan nila ng insurance, tapos nagre-reklamo yung mga clients kasi hindi sila makapag-claim. Simply because, hindi nila alam yung policy. Parang ganito, police. Meron kayong client na police. Naka-duty. Na-aksidente. Covered din. Okay. Malalaman natin lahat yan dito sa e-policy.
Halimbawa, nakamotor. Na-aksidente, covered hindi. Siguro napanood yung video ko, ano? Okay, so gusto nyo naman matuto? Maniwala kayo sa akin mga kaibigan, lahat ng nasa policy pag-uwi nyo dito, kabisado nyo na yan. Kaya yung mga hindi pa covered dito, dahil sa sobrang knowledge nila about OVI, about our policy, about our Silpro products, sigurado yung paglabas, mag-iingat yan hanggat hindi pa covered ng ating Silpro. Pero sigurado ako yung mga hindi pa covered dito, mag-iisip na yan na baka bukas covered na natin. Gusto nyo ba ituloy? O sige, huwag na natin matagalin. Tawagin na natin, Mr. Perry!